Isang good news para sa Japan at sa liga nito na B-League dahil formal nang nagkaroon ng agreement sa isang Exhibit 10 contract ang kanilang star point guard na si Yuki Kawamura para sa Memphis Grizzlies. Well, hindi na tayo magtataka bilang Japan B-League MVP ay mapapansin itong si Yuki ng NBA. Yan yung sinasabi natin na minsan okay pang pagbutihin at magkaroon ng exposure para NBA na mismo ang lalapit sa'yo. And for the Grizzlies, ay galing doon ng kanilang kababayan na si Ryuta Watanabe. 5 days ago ay nag-announce ito ng NBA retirement. At ang rumor pagbalik nito ng Japan, siya ay maglalaro sa Chiba Jets. Maybe different position for Kawamura, pero deserve ni Yuki na masubukan ang NBA. Well, noon pa man ay marami na nagsasabi na NBA worthy itong si Kawamura. Kita naman sa kanyang mga numero and he can make his teammates look good. At isa nga sa kanyang pinagandang laro ay ang ating kababayang si Kai Sotto. And kita naman natin ang development ni Sotto sa paglalaro nito sa Olympic Qualifying Tournament. And sa pagpasok sa NBA ni Kawamura, ang unang-una dyan, Kawamura was scouted at sa kanyang mga highlights last season ay kabilang dyan ang kanyang mga lob passes sa ating kababayang si Kai Sotto. Well, malamang napanood ng Grizzlies itong si Kai. So NBA is watching sa Japan B-League na taliwas sa sinasabi ng iba na walang nanonood na scouts sa Japan. Ang Exhibit 10 contract nga pala ay isang 1-year minimum salary NBA contract. Ang maganda rito ay nakatungtong ka na sa bakuran ng NBA. Although it is like a tryout deal, ang maganda ay pwede itong ma-convert sa isang 2-way contract which has a better salary. So planado talaga ang pagpasok ni Kiefer Ravena sa Yokohama B Corsairs dahil sa potensyal na pag-alis ni Yuki Kawamura. And para naman sa Philippine basketball, sana one day ay may ma-operan din sa ating mga players ng ganyang mga kontrata sa NBA. And for Kai Sotto, maganda sana kung naging healthy si Kai sa Wong OQT. Pero anything is possible sa NBA ngayon. And again, para sa ating kababayang si Kai, mayroon tayong na-research tungkol sa kanya pero wag lang itong gagayahin ng mga magugulat ng mundo at mga abangers ng Kai Sotto content. Well, simple lang ito. Before OQT ay napabilang si Kai Sotto sa 18 NBA prospects na maglalaro sa OQT. Well, ngayon nakapaglaro si Kai sa OQT. Maganda ang pinakita pero nabitin lang sa dulo. Ang mahalaga, he is recognized. But everything in hard work belongs to him. Kung pagpapalain siyang makapasok sa NBA ay syempre maganda kung yon ang kanyang destiny. Ang mahalaga for now for Kai Sotto ay makarecover na siya sa kanyang iniinda. Dahil mas healthy ay papasok ang opportunity. And again for Yuki Kawamura, ito na ang kanyang panahon to show that he belongs sa biggest league sa buong mundo at yun ang National Basketball Association.